Yung Reyes po, yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. Gospel Vlogging according to the Gospel of Saint Matthew, chapter 9, verses 9 to 13. Sa araw pong to, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Mateo. Kaya, ang Gospel reading is according to the Gospel of Saint Matthew, chapter 9, verses 9 to 13. Ito po yung tagpo tungkol sa pagtawag ng Diyos kay Mateo. Ang totoong pangalan ni Mateo ay Levi. Si Levi ay isang kolektor ng buhis. Pag sinabing kolektor ng buhis, sa panahong yun, panahon natin Panginoon, ay isa kang taong karumal-dumal, mandaraya, manlalamang, nang bubuhis ka, nang hindi tama, nang hindi wasto. Kaya marami ang nagdurusa dahil sa iyong pambubuhis. Kurakot ka. Kurap. Yun po ang ibig sabihin ng tax collector. Si Levi, isang tax collector. At kilala siya bilang isang tax collector. Ibig sabihin, laganap ang kanyang tanyag bilang mandurugas, bilang mandaraya, bilang manlalamang, bilang korap. Kaya isa siya sa mga taong kinasusuklaman. Isa siya sa mga taong tinaguri ang makasalanan. Yung hindi, wala ka na magagawa pa. Ganun na siya talaga kagrabe katindi. Maski harap-harapan. Lamang kasi siya, mataas posisyon niya dahil collector siya ng buhis, may backup siya nga pamahalaan, nga gobyerno, na batas. Kaya, takot yung mga tao sa kanya. Hindi lang takot, kinasusok naman siya. Pero yung mga tao walang magawa. Ngayon isang araw, doon mismo, kung saan nangungulekta ng buhis si San Mateo, si Mateo, si Levi, doon mismo kung saan siya nandaraya, kung saan siya nandurugas, doon mismo pinuntahan siya ng ating Panginoon. Dumiretso ating Panginoon sa kanyang lamesa at sinabi, halika, sumunod ka sa akin. Ang nakakapagtaka, yung sinabi ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin, walang nasabi si Levi. Tumayo. Iniwan niya lahat. Yung pangungulekta niya, iniwan niya. Yung lamesa niya, iniwan niya. Tumayo. Sumunod sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin? Yung po ang buwan ng Ebanghelyo. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, yung sinabi ng ating Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. Agad-agad siyang tumayo. Iniwan lahat. Tinalikuran lahat. Bahay niya, pamilya niya, hanap buhay niya. At pinaka matindi, iniwan niya pandaraya niya. Iniwan niya pananalapi niya. Iniwan niya lahat, tinalikuran niya lahat. Para lang sumunod sa ating Panginoon. Tapos sabi ng Panginoon, dahil nga naganda ng piging si Levi. Dahil natuwa siya, tinawag siya ng ating Panginoon. Naganda ng piging para pakainin ng ating Panginoon. Para pasalamat, ipakita nga ng tuwa. Nung kumakain na sila. Tama naman na dumaan ang mga Pariseo. At ikinagulat ng mga Pariseo yun. Dahil nakita nila ang ating Panginoon kasama ang mga kolektor ng buhis. Yun nga, bantog ng mga makasalanan, bantog ng mga mandurugas, bantog ng mga walang hiya, bantog ng mga korap. O yun ang kasama ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon, anong takbo ng isip ng mga Pariseo. Kaya, hinarap ng Panginoon ang mga Pariseo. Sinabihan sila,
Hindi ako pumarito para sa mga matuwid. Pumarito ako para tawagin ang mga makasalanan. It is the sick who needs the doctor. I have come not for the righteous, but I have come to call for the sinners. To call the sinners. Yun po, pinakabuod ng mensahe. I have come not for the righteous, but for the sinners. It is the sick who needs the doctor. Kaya andito ako para sa kanila, hindi para sa inyo. Walang nagawa yung para sa iyo, umalis. Maliwanag na maliwanag. Ang sadya ng Panginoon sa pagparito sa mundong ibabaw natin ay tayong makasalanan. Na minsan ay kinasusuklaman na ng iba dahil sa kasalanan natin. Na minsan ay akala natin okay lang pero nandidiri na pala yung ibang tao. Ngayon inuhusga na pala tayo. Nga kinasusuklaman na. Dahil sa ating mga kasalanan at iba na tingin nila sa atin. Pero ating Panginoon, hindi nagdalawang isip. Sabi niya, andito ako para sa kanila, hindi para sa inyo. Dapat siguro matuwa tayo, di ba? Dahil gaano man tayo kabulok. How rotten we are in our sins. But the Lord came for us. The Lord came for us to save us. At lantaran niya yung sinabi, I have come for them, not for you. Hindi para sa mga nagmamalinis. Hindi para sa mga santo-santito. Hindi para sa mga balasubas. Para sa atin po. Kaya nga, ang ginawa ni Levi, naganda siya, paging tuwang-tuwa siya. Dahil pinaglaban ng Panginoon ang kanyang kaligtasan. At ganoon din ang ginagawa ng Panginoon para sa ating lahat, bawat isa sa atin. Paglalaban niya ang ating kaligtasan, gagawin niya lahat para sa atin. Ano naman tugon natin? Ang tugon ni Levi, ano ba ginawa ni Levi? Halika, sumunod ka sa akin. Oras mismo ang ginawa ni Levi, tumayo. Kinalikuran ng lahat at sumunod sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin yun? Mandurugas na siya, mandaraya, mukhang pera. Tapos tinalikuran niya lahat. Tama po. Tinalikuran niya lahat. Hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan yung pera. Hindi ko na kailangan yung mundo. Hindi ko na kailangan yung kapangyarihan. Pinagkakatiwala ko na ang buhay ko sa kamay ng ating Panginoon. Umiwan niya lahat. Sumunod siya ng Panginoon. Na hindi nga niya alam kung bukas may kakanin pa siya. Iniwan niya lahat. Sumunod siya sa ating Panginoon. Hindi niya alam kung bukas may tatanggap pa ba sa kanyang kaibigan. Iniwan niya lahat. Tinalikuran niya lahat. At sumunod siya sa ating Panginoon. Napakapambihirang tagpo. Ngunit napaka-espesyal. Mapapansin nyo, pinuntahan ng ating Panginoon si Levi sa kanyang opisina. Pinuntahan ng ating Panginoon si Levi kung kailan siya nagtatrabaho, kung kailan ginagawa niya ang kanyang kasalanan. Parang yung tagpo ni Saulo, San Pablo. Si Saulo kasi, totoong pangalan ni San Pablo, si Saulo kasi ay isang pinuno ng hukbo. Ang trabaho ay tugisin at patayin ang mga Kristiyano. Nakasakay sila sa kabayo, kasama niya ang kanyang hukbo. Pupunta ng mga Kristiyano at pagpapatayin. At yung ginagawa niya yun, kung kailan siya nakasakay sa kanang kabayo,
kasama ang kanyang hukbo para tugisin na naman ang mga Kristiyano at patayin, paslangin. Doon siya pinuntahan ng ating Panginoon. Doon siya nahulog sa kanyang kabayo. At doon siya nagbago. Mula ngayon, gagawin kitang magwawali. Siyang misyonero para sa mga hentil, sa mga taong hindi naniniwala. Ayun, nagbago siya. Agad-agad, tinalikuran lahat. Si Levi, yung nakasanayan niyang buhay na marangya dahil nandulugan siya ng pera. Yung nakasanayan niyang maraming salapi, nakasanayan siyang maraming alipin. Lahat yun, tinalikuran niya. All the luxuries in life, all the attention of all the servants, and all the subservience of the people nga nagpapakumbaba para lang dumulog sa kanya. Lahat yun, tinalikuran ni Levi at naging Mateo siya. Tinalikuran ni Mateo ang kanyang hanapbuhay, ang kanyang pananalapi, ang karangyaan ng buhay. Ang katangian ng paglilingkod ng mga alipin, ang kapangyarihan na maging mataas ka, mababa ang ibang mga tao. Tinalikuran niya lahat yun. At tinawag siya natin Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. Agad-agad, tinalikuran niya lahat, sumunod siya. Sabihin, agad-agad, binigay niya, 100% agad. 100% binigay niya sa Diyos. Yun po ang sadya, ang pakya ng Ebanghelyo. Nga sabihin sa atin, nga kung tayo ay tatawagin ng Diyos, ating tugon dapat 100%. Talikuran lahat, talikuran at bigay ang buong buo, 100% to God. Hindi po pwede 50% muna. Pwede installment. Wala akong gano'n. Mediocracy has no place in our response to God. In our response to God, we have to give 100% yes. 100% commitment. Totus tuus. I'm all yours. Hindi pwedeng sandali lang. Hindi pwedeng medya-medya. Hindi pwedeng ito muna. Ano yan? Atay muna. Bukat na may iba. Wala pong ganun. Bakit hindi pwede? Dahil yung kaligtasan na binibigay ng Diyos sa atin, yun din ang kaligtasan na tinatamasa ng mga banal, ng mga mabuting tao, ng mga anghel. The heaven, the glory of heaven, 100%, that is being enjoyed by the saints, the angels, is the same heaven that will be given to us. Kaya the Lord does not settle for 90%. Does not settle for 50%. There is no mediocrity has no place in heaven. Ibig sabihin ng mediocrity, yung ngayon ganado, mamaya hindi na. Medya-medya lang. Ganun, ibig sabihin ng mediocrity. Ngayon mainit, mamaya malamig na. Wala pong ganun. Sa pagtugon natin sa Diyos, kailangan total change. Kailangan buo ang pagbigay. Naalala niyo sila Simon Pedro, kayo yung mga mangingisda. Yung wala silang huli, pagkatas nakahuli ng isda. Yung nagmakaawa si Pedro, patawarin mo ako Panginoon, nagalanganin ako sa iyo. Hindi ako nagtiwala. Tama na. Halika, sumunod ka sa akin. Gagawin ko na kayong mangingisda ng mga tao. Ora mismo, pati yung anak ni Zebedee, James and John, ng mga mangingisda. Halika, sumunod kayo sa akin. Agaran, tumayo sila, iniwan lahat. Yung bangka,
yung lambat, yung pangitan nila, pati ama nila, iniwan na lahat. Everything. And they gave everything to God. 100%. Si Mateo ngayon, iniwan lahat, tinatikuran lahat. Hindi man lang nagbili daw, ito para bukas, paggastos daw, wala. Agad-agad, tinalikuran, umalis, sumunod sa ating Panginoon. Ang sinasabi, maliwanag at huwag tayong matakot. Maliwanag, sinasabi ng Panginoon, if you come, follow me, I want the whole of you. Everything about you, everything that you have, is mine. Kaya pag sinabi natin, yes Lord, I am yours, wala nang ibang concern. Siya lang. Yes nyo? Pag sinabi natin, yes Lord, susunod mo ako, papayag ako, wala na tayong ibang iisipin pa. Siya lang. Ibig sabihin, wala na tayong ibang isasaalang-alang na kalooban. Kanyang kalooban lang. Wala na tayong pangamba. Siya na bahala sa lahat. Wala na tayong ligalig. Siya na bahala sa lahat. Pinagkakatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Paano yun iba? Pinagkakatiwala natin lahat sa Kanya. Siya na bahala dyan. Diyos siya. He will take care of everything. Ang sa atin, ibigay sa Kanya lahat-lahat, buong buo. Walang labis, walang kulang. Buong buo, walang tinatago, walang reserve. Wala po. Buong buo, 100% goes to God. At yun, ang hamon ng Ebanghelyo. Nawa, sa ating pagdugon sa Diyos, sa ating pagbibigay ng ating pagtiwala sa Kanya, ibibigay natin ito ng buong buo. Dahil ang langit, ang kaluwarte ng langit na tinatamasa ng mga angheles, ng mga banal, sa piling ng may kapal, yun din ang langit na ibibigay sa atin. Walang kulang, walang labis. Heaven will open, and there is no reservation of, this is only for this is wala. This is for VIP, walang ganun. Sa langit tayong lahat, doon, welcome. Kaya dapat, pagtugon natin, buong buo, 100%. Nawa. Maantig tayo ng Espiritu Santo para maging handa tayo sa pagtawag nating Panginoon. Maging handa tayo matumugon. 100% yes. 100% yung iwa ko. 100% ikaw lang isipin ko. Ikaw na bahala. Pag sinabi natin yes, sinasabi natin ikaw na bahala. Pag sinasabi natin yes, pinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Pati na ng lahat ng nasa ating pamilya, lahat ng ating mga concern. Siya na lahat. Lagi natin tatandaan, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all other things shall be given unto you. But seek ye first. Psalms 37:4, take delight in the Lord, and the Lord will give you your heart desire. Kung ano mang bumabagabag sa atin, kung ano mang nangangamba tayo, naliligalig, tinatawag ko ito, Panginoon, pwedeng sa kana dahil marami pa ako inaasikaso, anak ko maliit pa, hindi pa tapos mag-aaral, kapatid ko andito pa, paano na? Pag sinabi natin, yes Lord, Diyos na bahala sa kanila lahat. At kung Diyos na bahala, mas mabuti pa ang magagawa ng Diyos sa kanila kaysa sa ating kaya gawin. Dahil God will take care of them. If God takes care of the whole world, of the whole universe, sila pa kaya? Di ba? Sana
Liwanagan tayo ng banal na Espiritu Santo para makayanan nating tumugon. Maging handa tayo sa pagtawag nating Panginoon. Dahil sa kanyang pagtawag, sa gitna ng ating kasuklam ng kasalanan, darating ang kanyang tawag. Kung sana hindi tayo handa dahil gumagawa tayo ng kasalanan, saka pa lang tayo tatawagin. At sasabihin, halika, sumunod ka na sa akin. Para bang sinabing, tama na yan. Hustura, tama na yan. Sapat na, halika na. At pag nangyari yon, iwanan natin lahat. Lahat. Barel, kapangyarihan, salapi, ginto, iwanan lahat. Bahay, mansyon, sasakyan, iwanan lahat. Servants, pagsilbi ng mga alagad, iwanan lahat. Mga babae, iwanan lahat. Mga jowa, mga kabit, iwanan lahat. Pagnanakaw, pagkukurap, iwanan lahat. Pag-alipusta, pagdudroga, iwanan lahat. Pagkamanyak, iwanan lahat. Katulad ng ginawa ni Levi. Tumayo. Iniwan lahat. Tinalikuran lahat. Sumunod sa ating Panginoon. Ad maiorem gloriam Dei. To God be the glory. Nawa. Sa araw-araw. Bawat hininga. Ay matulungan tayong maging handa sa pagtawag ng ating Panginoon. At sa pagtawag nating Panginoon, isa lang ang tugon natin. Totus tuus. Totus tuus. I am all yours. 100% yours. Check. Oh, di ba? Tayong sinusundo na tayo at sinasabihan, halika na. Dito ka na. Panahon na para iwanan mo ng lahat yan. Huwag ka na kumapit pa. Naghihintay sa iyo ang kaharian ng langit. Nawa, maging karapat-dapat tayo sa langit. Pagsikapan natin at tumugon, yes Lord, Amen. Hanggang dito lang po. Maraming salamat.